Hello minasan! Konnichiwa! Sobrang sarap mag-travel, 'di ba? Minus the hassle ng pagbitbit ng mga mabibigat na gamit like bag, luggages, or boxes going to the airport. Especially kapag magte-take ka lang ng public transportation like taxi, bus, or train. But did you know here in Japan, you can send your things going to the airport or from the airport going to your hotel or accommodation. If you want to know more about that, please watch until the end because I will give you the details and the tutorial on how to do it. In Japan, they make things easy and convenient. Kaya naman no wonder they have this service wherein you can send your things going to the airport or from the airport going to your hotel or to your accommodation. If you want to know more everything about that service, ituturo ko siya sa inyo. I-search nyo lang Airport Takyubin and yung unang-una ay dadaling ka niya sa website ng kuronekoyamato.co.jp. Diyan lahat malalaman nyo kung paano nga ba, anong sizes, magkano. So everything you need to know is nandyan sa website na yan. Diyan din sa website na yan, pwede nyong malaman kung magkano nga ba aabutin ng ipapadala nyo dahil depende po yan sa size, sa bigat, at sa, syempre, location. Sa mga nakastay sa hotel, pwede kayong magtanong sa reception or sa lobby about that service dahil i-assist nila kayo. Usually naman kasi lahat ng hotel dito sa Japan ay alam yung service na yan and sila na bahalang magpa-pick up sa Yamato ng mga luggage nyo. And if ever naman na walang ganong service yung pinag-i-stayan nyo like sa Airbnb or sa mga hostel, you can just go to convenience stores like 7-Eleven, Family Mart, New Days, Daily Yamazaki. You can send your luggage or parcel there. And please take note lang that parcels or luggages larger than size 180 cannot be sent from some convenience store. So, kaya i-make sure nyo na masukat nyong mabuti yung mga ipapadala nyo dahil meron din naman dyan sa website kung paano nyo susukatin yung mga luggage and isa pang dapat nyong i-take note, hanggang 30 kilos lang yung pwedeng isend. So, para may idea kayo, punta tayo sa website. And ayan siya, makikita nyo yung kuronekoyamato.co.jp and ibaba nyo lang siya, makikita nyo dyan yung kung saan siya manggagaling, may pipindutin kayo dyan. Lagay nyo lang kung saan manggagaling and kung saan papunta para makita nyo kung magkano yung aabutin ng luggage na isasend nyo. So, ayan, makikita nyo din dyan yung mga size and kung ilan yung maximum kilo na pwede nyong ilagay dun sa size ng parcel na ipapadala nyo. So, yes, yung price is depende po kung saan manggagaling and kung saan papunta. So, as you can see, ang pwede lang isend na luggage is maximum of up to 30 kilos and 200 yung size niya. Meron din kayong pwedeng pindutin dyan. Makikita nyo din dyan kung paano ang tamang pagsukat ng luggage. And dyan din nga sa bandang baba, makikita nyo may pwede kayong pindutin dyan para ma-estimate yung delivery date, pero naka-Japanese siya. So, if you don't know how to read Japanese, mag-ask na lang kayo sa lobby or sa convenience store kung gaano katagal ang aabutin. But usually, lalo na pag magpapapick up sa bahay, you should send the parcel or luggage 3 days before ng flight. So, kagaya ko, nagpa-pick up ako sa bahay, sinend ko siya 3 days before ng flight ko. And yan din nga sa bandang baba, makikita nyo dyan. Pwede nyong pindutin yung list of pick up and shipping counter. Ayan. So, ayan, makikita nyo dyan. For example, i-click natin tong kanto. Ayan, makikita nyo yung mga location niya, kung anong floor. And dun sa bandang kanan pa, pagka i-browse nyo pa siya sa bandang kanan, meron dyan na printable na map. So, para mas madali nyo siyang makita.
So, eto nga yung time na nagpa-pick up ako. After ko mag-fill up ng request form, like ilalagay mo doon yung name, address, complete address, syempre, kung saan ipipick up and kung anong oras. Ilalagay mo din kung saan siya papunta, anong terminal, anong flight number, and anong oras. So, after ko nga mag-send ng pickup request, may na-receive akong email confirmation and may tumawag sa akin, tinanong ako kung may waybill na ako. So, sabi ko wala pa nga akong waybill. Dinala nila ako ng waybill sa postbox para i-fill up ko na siya para pagdating ng magpi-pick up is naka-ready na din yung waybill. So, dyan sa waybill, ilalagay mo lang sa sender yung complete name mo, address, and telephone number, and then sa recipient, ilalagay mo kung anong terminal ng airport, flight number, and kung ano yung oras ng flight. And syempre, ilalagay mo din dyan kung ano-ano yung laman ng box and kung mga magkano siya. So, ayan na yung box, ready na siya, and naghihintay na lang ako na magpi-pick up. Hindi ko na na-videohan yung nag-pick up kasi malakas yung ulan that time and nahiya naman akong abalahin pa siya sa ginagawa niya. So, ayan, na-pick up na siya actually 3 days before ng flight ko. So, ayan, on the day of my flight, pipick upin na natin yung aking pinadala 3 days ago. So, dito sa Terminal 3 ito, and yung hanapin nyo lang yung Yamato na counter, Yamato Transport Counter, and dyan nyo pipick upin yung inyong mga pinadala. So, ayan, na-pick up ko na siya, and ready na tayo mag-fly. Diba? Less hassle mag-fly kapag ganyan na nauna na sa'yo yung luggage mo sa airport, and hindi ka pa nakaabala sa mga kasabay mo sa train or sa bus. Diba? Kaya, very convenient talaga. So, agahan nyo lang ang pagpunta sa airport para hindi kayo ma-late dahil syempre magche-check-in pa kayo and baka mamaya maraming nagpipick up sa Yamato counter. So, yun lang. And sana may natutunan kayo. Thank you for watching! Please like, comment, share, and pa-follow na din. Mata ne!